130,000 peso. Good move, di ba? 570 yung value niya, pero ni-lock mo sa 530. So nilabas mong pera, all in all, 530 lang. Nakuha. Shortcut, sir, pwede pa rin. Oh, walang problema. You can use the shortcut here, yung mga columns. Hindi ko lang ginawa agad na kasi alam kong alam mo naman na yon. Para lang makita mo anong itsura pag firm commitment. So lumalabas tuloy, after ng December 31, ang firm commitment natin ay may debit 10K, no? So wala lang, pinost ko lang. Nakuha po, nasundan. Nasundan ba yung story ng firm commitment? So kaya siya tinawag na perfect hedge kasi nga naman, you're comparing same rates for both sides. And at the same time, may firm commitment account agad na sineset dun sa hedge item in lieu of the supposed accounts payable. Okay? O with that, sagutin na natin yung mga tanong. Okay lang ba? O, number one, basahin ko na lang yung tanong, di ko na masulat, wala nang space eh. Minsan naman ilalagay natin yung tanong. Pagka siya, number one, paki-refer na lang po, ano daw tanong, the net forex gain or loss of the forward contract and the commitment, the item. Number one, obvious naman, number one is Charlie, 0. 'Di ba? Because kaya nga siya tinawag na perfect hedge kasi nga walang sobra, walang kulang. Number two, ano daw ang firm commitment account balance ng December 31? Oh, yun pala, buti na lang nilagyan ko na ng T account. As of December 31, tama ba? Ang ating firm commitment account ay Charlie, 50,000 layab, no? Layab balance, no? 50,000, December 31. Are we okay on that? Okay pa. Number three. Yung number three, kaya mo rin siyang sagutin ng shortcut natin. Fair value daw ng forward contract March 30, December 31. 'Di ba? That's the third line of our shortcut unless may PB factor. Tama ba? Can you do that for me? Kaya naman, December 31, the fair value of the forward contract. Tama ba? It's a battle of an FC receivable na naka at 0.58, so that's 580K versus the never changing peso payable na 530. Nakukuha? Saan galing yung 580? 'Di ba? That's the value of your FC receivable by December 31, 580 versus the never changing peso payable. So pag ginawa mo yung shortcut, ito yung third line. Kaya lang, hindi ko na gagawin. Kayang-kaya mo na yun on your own, Diyos ko. Very basic sa'yo. So, ano to? Alpha, 50,000 asset or 50,000 receivable. Nakukuha? Nakukuha po. Are we okay? Okay ka pa? Okay, good. On number four, fair value naman daw po ng forward contract March 31. By March 31, our FC receivable, tama ho ba, is at 570. Kasi naka at 0.57. That's your first line versus the never-changing 530. So we have a derivative asset, of course, of 40,000. So number four is 40,000 Charlie. 40,000 asset or 40,000 receivable. Okay pa? Nakukuha naman. So ganyan lang kasimple. Kaya pa rin ang shortcut. Kaya kahit anong ibigay sa'yo, wala na, finish na ang hedging sa'yo. Number 5, anong tanong? Ano daw ang firm commitment balance by March 31? Buti na lang talaga may T account tayo. Tama ba from 50 nung December 31, may na-recognize kang extra 10K sa debit by March 31. So the ending balance of your firm commitment, agree ba, is a credit balance of 40,000. Kaya yan ang sagot mo sa number 5, 40,000 delta. 40,000 layap to be specific. 40,000 layap. Nasusundan po. Okay pa. O yun na, tapos na. Nabayaran mo na yung ban, nakuha mo na yung ban na gusto mo, tapos na rin ang usapan nyo ng bangko, nakuha mo na rin yung kailangan mo. Perhaps your question is, eto na, baka na itatanong mo ngayon, okay? Una po ba marireceive yung cash, sir, sa instrument before po mag-credit ka siya? Actually, kahit naman either. Either of the two. So, parang ginawan ko lang siya ng chronological story na na-receive mo muna, so you debit cash, then FC receivable, and then in exchange, you have to pay. Pwede rin namang nagbayad ka muna, then you receive the foreign currency, but journal entry wise, magkaiba lang ng arrangement, but in terms of the balance, pareho pa rin naman, no? So, either way, no problem doon, ano man ang mauna. Ang goal is dapat nangyari, ha? So, dapat sabay mo siyang, dapat ma-entryhan mo sila both, ha? Either way, sino man ang mauna. Now, let's talk about this one. Kasi tapos na eh. Tapos na yung item, tama? Nakuha mo na yung van, nakuha mo na yung gusto mo, masaya ka na. Sa instrument, nakuha mo na rin yung perang kailangan mo. I think the question here is, ano pong gagawin dito sa firm commitment balance? That's the next concern. Ano po gagawin sa firm commitment balance? You have two options for the firm commitment balance. Option number one for the firm commitment balance is actually yung pinagagawa ng number 6. Ano daw ang magiging value ng equipment if you will close the firm commitment balance to the asset acquired? Therefore, your first option for the firm commitment balance is actually to close it dun sa in-avail mo. For example, in this case, yung van, pwede mo pala i-close sa balance niya. O checking po tayo, ano balance ng firm commitment? Sige nga, 40,000 credit. Therefore, in order to close that, kailangan mo i-debit ng 40K. Tama? Para mag-close. Tama? So, you have to debit the firm commitment by 40. Then, ang option mo, pwede mong i-close doon sa asset na in-acquire. So, credit ban, 40. Nasusundan po. So, therefore, to answer question number 6, what would be the value of your equipment or the van kung i-close sa kanya yung firm commitment? Eh di from 570, magiging minus 40, eh di magkano? 530. Tama ba? Kaya ang sagot sa number 6 is actually bravo. 530.
That's the option number 1 para sa firm commitment balance. Option number 2 is yun namang number 7. As instead daw na i-close sa equipment, pwede mo raw gawin na i-close saan? Sa P&L. So therefore, your entry would be debiting firm commitment 40. This time, instead na van ang credit mo, P&L. That's the option number 2. Nakukuha. Dalawa lang ang choice mo. Close mo sa binili mo or P&L. Clear? So therefore, to answer number 7, ano balance ng equipment? Kung i-close sa net income, aba malamang wag ka na magduda. Ginalaw mo ba? Eh di hindi, di naman nagalaw. So number 7 will remain as 570 delta. Okay ka pa? Nakuha naman. So yan po yung just to address ano gagawin sa firm commitment balance. Nakuha. So just to summarize lang, para ma-compute mo pala yung carrying value ng asset na binili mo. Kung gusto mong i-close yung firm commitment balance sa kanya, pwede pa lang ang formula mo ganito. Yung spot rate at the date of delivery, which is 570K, pwede pala siyang mabawasan kung ang balance ng firm commitment ay layab. Pwedeng makabawas, no? Obvious naman. For journal entry purposes, kung credit balance ang firm commitment mo, you have to debit it. 'Di ba? Then crediting the ban, so nakakabawas nga naman. Nakuha. Kung layab yung firm commitment, no? Nababawasan yung van pag kinlose sa kanya. And obviously, on the other side, kung debit naman yung firm commitment, tama, debit, para ma-close yun, i-credit mo. So madadagdagan naman yung ban. Nakuha. So parang padagdag naman para makuha mo yung carrying value of asset. Which is obviously, yan yung naging number 6 answer mo, 530,000. Kung gusto mo lang naman. Bali po pag firm commitment, sir, pwede ko na ignore yung spot rate? Yes, until the March 31. Kasi as you notice, spot rate gamit. The reason being, bakit di ginagamit spot rate pag firm commitment? Wala pa naman yung transaction noong October 2. 'Di ba? Late nga Nauhuli. Kaya sabi ko nga ang firm commitment, medyo OA. Wala pa yung hedge item, inuunahan mo na. 'Di ba? So yun yung kinaiba niya sa previous type na sinold natin kanina na kung saan sabay nangyayari yung item and instrument. Dito, nahuhuli. Nahuhuli yung item mo, biruin mo yung item na nabili mo. March 31 mo pa na entry as debit ban. Pero as early as October 2, may firm commitment ka na. May hedging instrument na. Nakuha. O yan, that's it for items 1 to 7. Pwede nyo na pong picturean. And pa-heart react kung okay na, that's firm commitment. Again, your shortcut na tinuro ko sa'yo, pwede yan for this hedging instrument pa rin. Minabuti ko lang na wag na, alam mo na yun paano gagawin Kahit ikaw na gumawa nun on your own, makukompute mo lahat to. Okay? So, pinakita ko lang entries kasi bago 570 po number 7, correct. Kasi kinlose mo sa P&L, so the value of the van will not anyway be affected. Okay? So, hindi siya magbabago dun sa number 7. Okay? So, part react po kung okay na, din punta naman tayo sa paano pag ang firm commitment ay cash flow hedge. So, heads up lang habang nagpipicture ka, syempre dahil what if cash flow hedge lang naman guys, edi same given. Ha? Baka magulat ka kasi na parang bibilis tayo sa cash flow hedge. Syempre, kokopyahin lang natin yung journal entries dito. May magbabago lang na presentation ho ng gain or loss. Kasi instead na P&L, ano nga ulit pag cash flow hedge? Ang gain or loss ng instrument sa OCI. Pa-heart react kung okay na, then we go with cash flow hedge. Okay na? Can we now try items 8 onwards? By the way guys, for cash flow hedge, heads up lang, pwede pa rin yung shortcut natin doon. Syempre, take note mo to ha. Pag gumamit ka ng shortcut natin, tapos cash flow hedge yung category, OCI yung last line, hindi P&L na gain or loss. Kuha. So parang nagbago lang yung presentation niya. By default, P&L, magiging OCI na. Mamaya, pakita kita ng shortcut na cash flow hedge. Again, ang concern pag cash flow hedge, usapang kaperahan. For item, accounting procedure lang, normal accounting, you follow the standard nung binili mong item. And then for the instrument, OCI po ang pasok. So, ang mga qualified for cash flow hedge, yung unang-unang sinod nating mga forward contract, pag sinabi ng problem na cash flow hedge, OCI ang pasok. Okay? And then also the firm commitment na mamimit mo nga ngayon sa next slide. Itong dalawa, ito guys, take note mo ha please. Itong dalawa, sila po ay mga hindi na kailangang sabihin ng problem. Automatic, cash flow hedge lang po sila. So mamaya explain ko rin kung bakit cash flow hedge lang sila pwede. Ha? So yan, recall lang ng cash flow hedge, pwede mo ng picturean. Then we go with items 8 to 11 ng problem number 9. And pa-heart react kung okay na. Actually, pwede nga natin gayahin na lang yung journal entries ng items 1 to 7. I-erase ko lang yung P&L na label. Gagawin ko lang OCI, di ba? Pero sige, gawin natin siya from scratch. Items 8 to 11. Cancel mo ulit yung rupee. Okay? Okay lang. Medyo bibilis lang konti. October 2, no entry. Siyempre, kamukha rin nung kanina. And then dito, ang rate na gagamitin at 0.53. Ganun pa rin. Debit FC receivable. 530. Credit peso payable. Kaya actually, yung shortcut, again, pwede po. Walang problema. Then, by December 31, ang instrument mo ay naging 0.58.
Tumaas ang FC receivable, but good thing, naiwasan mo yung pagtaas. So same na same. 50K and then forex gain. Kung gusto mo, ay mo tinatanong feelings mo, pwede naman. Ang FC receivable must be at 0.58. So far, it's at 0.53. So dadagdagan ng 50K. Credit forex gain, 50K. Ito na po yung kakaiba. Tingnan maigi. Kung kanina PNL ito, ngayon OCI. Maliwanag? So let's monitor. OCI ng gain or loss mo, may 50K na gain. Parang sa parap lang, yung unrealized gains loss ng FB OCI. So may OCI gain na 50K. Now, tingin. Tingin dito ha. Kung sa December 31 kanina ng fair value hedge, may entry ho kayo. Now, ibahin mo ang cash flow hedge. Because ano nga ang concern mo pag cash flow hedge? Usapang pera. At December 31, may pera ka na bang concern para sa item? Wala pa. Kaya for December 31, no entry. Ano na-observe mo ngayon? Sa fair value hedge na firm commitment, doon nag-exist yung firm commitment account. Pag cash flow hedge, hindi nag-exist. And in fact, hindi matuturing na perfect hedge pag cash flow hedge. Kasi tignan mo, gain ka lang, 50K, walang corresponding loss sa kabila. Kuha? So yun po yung kakaiba ng cash flow hedge na firm commitment. Wala tayong firm commitment account. But what we have is the OCI, gain or loss, na 50K credit so far. Okay pa? Then let's go naman by March 31. Ang kanyang spot rate ay 0.57. Siyempre, spot rate ka na. Bumaba ang FC receivable, hindi mo na-enjoy yung pagbaba, bumaba siya by 10,000. Same figures po as problem items 1 to 7. Mag-iiba lang yung alin, presentation ng gain or loss. Kanina, P&L to, ngayon, OCI. So by March 31, nadagdagan naman tayo ng loss, OCI 10K. Okay pa? Now, ito na. Kailangan mo nang kunin from the bank. Kukunin mo na from the bank ha, yung ating foreign currency. So wala ka nang in-expect ma-receive. So you have to credit now the FC receivable kasi marireceive mo na yung Japanese yen, mainit-init pa, lapad. Magkano ang value ng Japanese yen ngayon in Philippine peso? Equivalent to the spot rate today, the 570. But of course, hindi po yan libreng ibibigay ng bangko sa'yo. You have to pay the bank. Magkano? Yung nilak mo na 530. It's all about the lock-in price actually. Then crediting the cash in Philippine peso. You gave up 530,000 Philippine peso, kaliwaan yan, and then na-receive mo from the bank yung 1 million yen. Para ma-appreciate mo siya, imaginein mo, ang value ng 1 million yen today is 570. Pero nakuha mo lang siya ng 530. Alam mo yun, parang tubo ka at some point. Kasi ang value na pala ngayon, 570. So imagine kung di ka pumasok ng forward contract. Ito ha, imagine kung di ka pumasok ng forward contract. So March 31, kahit wala kang reservation sa bangko, pupunta ka lang bigla. Bank, need help? Sir, sorry, pila ko kayo. Hindi, need help ako. Kailangan ko 1 million yan ngayon. May hedging instrument po ba kayo sa amin? May nilak po ba kayong amount? Wala nga eh. O sige sir, ito po ang value ngayon. Para makuha nyo 1 million yan ngayon, 570,000 Philippine peso po kailangan nyo ibigay sa amin. Kuha nyo. Pero kung meron kang hedging instrument, nilak mo na ng 530, sitting pretty kang pupunta ng bangko, dala-dala mo ang 530,000, pero marireceive mo yung same na 1 million yan. Na kung di mo nilak, 570 lalabas mong pera. Nakukuha. Now, ito na po. Ano nang gagawin ko dun sa 570 na nakuha ko from the bank? Eh, wala nga namang ipa-picture frame mo yan. Pambayad mo na. Credit cash, foreign currency, 570. And in exchange, marireceive mo na ang mahiwagang van. 570,000. That's it. Pag cash flow hedge. O, di ba? Nakuha. So, nabili mo na yung van. Tapos na rin yung kausap mong bangko. Okay na. Nakuha mo na yung kailangan mo. Ganun lang pag OCI. Are we okay? Okay pa. Can we answer number 8? Sagutin na natin. Number 8. Ano daw ang firm commitment balance mo? Ay, kulit. Number 8, delta. Not applicable. Ha? Not applicable ang firm commitment sa isang absurd, no? Firm commitment ang tawag, pero walang firm commitment account pag cash flow hedge. I hope nagiging clear na sa'yo lahat. So, number 8 is delta. Number 9, can you answer number 9? December 31, ano daw ang gain or loss ng hedging instrument? Well, 50K gain, pero be careful ha. Baka malito ka sa Alpha and Bravo. The Bravo, 50K gain pa rin naman, pero ang sabi, current earnings. Current earnings means P&L. So, ang isasagot mo therefore, number 9 is Alpha, 50K OCI. Clear po ha? OCI. Number 10, ano raw ang firm commitment ba? Ulit, delta, wala. Nakukuha? Nakukuha ba? So wala. Walang firm commitment tuloy. Ayan lang naman gusto ko ma-appreciate mo. Shortcut, sir, pwede pa rin? Oo, walang problema. Kaya pa rin yan ang shortcut. Sige, mamaya, yung next problem natin, so shortcut na tayo para ma-appreciate mo ulit. 570 po yung number 7, yes. It did not change. Or baka yun ba yung tanong? Or baka may nasa baba. So, paano po ulit malalaman yung cash flow hedge if ang concern mo is cash? Variability in cash. But anyway, guys, in practice naman, clear naman yun eh. Kung tatanungin ka ng bank, ano pong category ng hedging instrument nyo? Tinatanong yan kung fair value ba or cash flow. In board exam, sasabihin naman siya. Kamukha nito, items 8 to 11, assume cash flow hedge. Okay? So, anong tanong ng number ano? Number 10, walang firm commitment delta. So, not applicable. Number 11, sir, ito na. Kanina po yung firm commitment, ginagalaw natin. Ngayon, ano po ang pwedeng gawin dito sa OCI? Na by the way, the net balance is 50 minus 10. Tama ba 40? 40 ano? 40. Tama, 40,000.
Ano po yung pwedeng gawin dyan? That's actually number 11. Pwedeng ang choice mo for the OCI balance is i-close doon sa cost ng asset na binili. So dahil dyan, tama ba ang magiging entry mo ay debit forex gain? OCI, tama ba? Para mawala yung 40, no? Para mag-cancel, no? Then crediting the ban, 40. So magkano magiging value nung ating ban? Tama ba? Magiging number 11, Bravo, 530,000. Nakuha po. Nakuha. That's the option for the OCI balance. Option number 2, sir. Same as item 7 kanina. You can close that to P&L. Now, tanungin kita kasi wala nang tanong dito eh. Ano value ng ban? Kung sa P&L mo i-close, eh di 570 pa rin. Kasi hindi mo naman ginalaw or di mo naman tinouch. Maliwanag po. Nakukuha? So to summarize, para makompute mo ang carrying value ng ban, kailangan mo yung spot rate at the delivery date, yung 570. Then as you see, pag OCI gain ka, anong napansin mo? Pag ang balance mo OCI gain, anong ginagawa? Nakakabawas. Kasi nga, ide-debit mo yung gain para mawala eh. Then crediting the van. So babawas nga. And at the same time, on the other side, kung OCI loss ka naman, padagdag naman siya. So to get the carrying value of the asset. So 530. But of course, kung kinlose mo yan sa P&L, 570 pa rin yung ban, ha? Maliwanag po. O siya, pwede mo ng picturean. That's it for firm commitment items 8 to 11. Sige, babalik ko yung next slide, previous slide after. Close to OCI, pwedeng yung OCI close mo sa asset, pwede ring P&L. Hindi naman siya strict. Sir, pag inelect to adjust, alam mo, good observation yun, ha? Sige. Ganda nung tanong niya eh. Actually, good question yun. Sir, napansin ko lang. Balik ako sa items 1 to 11, guys, muna. Okay? Yung kanina. Eto. Tama ba? Nung kinlose yung firm commitment account sa asset, ano naging value ng asset? 530. Equal saan? Sa lock-in price. Nagkataon ba yun? No. Hindi. Talaga magsasakto yan sa lock-in price. Kung yung firm commitment balance, the difference ng 570 versus 530 ay kinlose mo dun sa asset na binili mo. Balik ako dito. Ito, picturean mo na yung items cash flow hedge. Ito ba yung previous slide na need mo? Yan. Okay. And then tingnan mo sa cash flow hedge. Nung kinlow sa asset yung OCI, anong value ng ban? 530 equal sa lock-in price. Good observation, yes. Magiging equal siya sa lock-in price if kinlose mo yung gain or loss na OCI or yung firm commitment dun sa asset itself. Kasi parang ginagawa mo siya, tina-transfer mo siya pabalik sa kung magkano ba yung nilock mong value. So that's it for firm commitment. Okay na to? Items 8 to 11. Then punta na tayo sa next type of forward contract. Actually, parang tatlong uri na lang ng forward contract. Then done na tayo. And kung matawid mo yung lahat, ay, okay na. Hindi mo na kailangang problemahin ang forward contract. Sir, bali pag cash flow hedge, disregard po ang balance ng firm commitment. Yes, kasi walang firm commitment balance pag cash flow hedge. So, zero siya. So, as we see, item 8 and number 10, pare-parehong zero. Sige, picturean mo na. And then punta na tayo sa pangalawang, hindi pala pangalawa, no? Di ko na mabilang kung pang ilan na forward contract. Ito naman, forecasted transaction. So, sige, picture, then punta tayo sa forecasted transaction. Okay? Sir, minsan po ba silent yung election nila to adjust the cost of asset and P&L? Well, hindi. Dapat sabihin kung ano yung gagawin dun sa balance ng firm commitment for a fair value hedge or yung OCI gain or loss pag cash flow hedge. It has to be mentioned. Kasi equally acceptable yung two methods. But in the event na hindi, okay, kunyari sobrang silent, the best alternative there is try mo pareho. Pag pareho nandun, piliin mo yung i-close sa asset. Okay? Kasi yun yung parang unang binanggit ng standard. But again, they are equally acceptable naman. But please let us know kung sakaling may ganong senaryo sa board exam nyo na hindi binanggit kung anong gagawin dun sa balance, kung i-close ba or P&L, tapos pareho nandun sa choices, piliin nyo yung close to asset, kung close sa asset, then let us know. Kasi gray area siyang matuturing. So may mga ganun talagang senaryo kasi napapansin mo sa course natin, nagpapahirap yung mga silent, no? Kasi dali naman ang gagawin ko, i-close ko lang sa asset or P&L eh. Di pa sinabi, di ba? So that's it for firm commitment. Can we now go with, by the way, itong item 12, assignment mo naman. Ikaw naman to, kaya mo na to eh. Okay, try mo ng ikaw lang. Bago mo i-check yung solution, try mo muna ng ikaw. Binilugan ko na rin yung rate na gagamitin mo para kung sakali rin. Pero bago mo tignan yan, ikaw muna. Kasi yung nasa handout mo, walang bilog eh. Try mo muna, i-challenge sarili mo. Then, paano daw magiging value ng merchandise? So, ayun, kagaya nito, mukhang silent. So, we will try paano pagka hindi sinabi, ano magiging sagot. So, dyan, madi-discover mo na lalo. So, part 3 kung okay na, then we go with forecasted transaction. So, tatlo na lang, actually. Then option contract, then translation of FS, then we're done. Okay. Okay na po. Item 12, na-picturean na.
Sa'yo to pero bago mo i-solve, bago mo tignan yung solution, ka muna. Try mo muna kasi na-spoil ka na, may bilog na eh. So, inalisan ka na ng karapatan mag-isip ng solution na to. So, try mo muna ng ikaw. Okay? Can we now go? Forecasted transaction. Okay, let's go. Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Tagal. O, summary of answers for problem 9. Kung sakaling meron ka na miss out. Akala ko yun na, meron pa palang next slide. O, sige. Picturean mo na rin kung gusto mo lang naman. Eh, pwede namang hindi na or pwede mo i-check lang yung letter of answers that you had kung bangga ba. Just in case lang na-disconnect ka or nag-Shopee sa end mo. Pero okay tayo so far ha. Sobrang green na green yung signal natin. Hindi nagka-cut. Okay na? Okay, good. Let's go with forecast. Ayun, yun na talaga. Forecasted transaction. Procedural topic pa rin. Ang kinaiba ng forecasted transaction, it's an anticipated transaction because of the word forecast. Meaning, feeling mo, ganito yung kwento nun eh, feeling mo, meron ka magiging transaction in the future. Kaya naman, when we say transaction in the future, ano ha, forex. Meaning, pwedeng may purchase ka abroad or sale abroad. Alam mo, nararamdaman mo. Base sa bolang kristal o sa mga bituin, nararamdaman mong may magiging transaction ka in the future. So what did you do? Wala pa man. Pakiramdam mo pa lang eh. Gut feel. Instinct, feeling mo. Anong ginawa mo? Pumasok ka agad ng forward contract. So, ibig sabihin po pala, sir, may mas OOA pa sa firm commitment. Oo, itong forecasted transaction. Kasi kung yung firm commitment kanina, sure ka naman na may magiging transaction, inunahan mo lang, mas malala to. Hindi ka nga sure kung merong mangyayaring transaction, inunahan mo talaga. So therefore, the difference of a firm commitment versus a forecasted is, in a firm commitment transaction, there is a certainty that that transaction will happen. Whereas in a forecasted transaction, di ka nga sure. So therefore, in terms of taking your board exam and passing it, will you consider passing the board exam as a forecasted transaction or a firm commitment? Let's call it firm commitment. Certain. Liwanag. So yun na, tandaan pag forecasted transaction, mas malala pa sa malala. Wala pa talaga. Pwede nga hindi mangyari. So unlike the firm commitment, guys, ito kasi, yung firm commitment kasi may word na non-cancelable. The non-cancelable na word will suggest that it will really happen. Sa forecasted, di mo makikita yon. Hindi mo makikita yung non-cancelable. Now, how to know kung forecasted? Yun yung gagawin natin sa problem number 10. Correct, delulu, inunahan. Let's try to understand problem. By the way, picturean mo na. And then ito guys, sir, bakit siya tinawag na cash flow hedge lang? Kasi ito po, hindi ka naman sure na may magiging transaction ka talaga. So you don't know the fair value changes yet. Di mo naman alam talaga eh. Kasi hindi mo naman sure kung may magiging transaction ka. Ang concern mo lang, baka pag magbabayad na ako dun sa ini-imagine kong transaction, baka malaki pera ilabas ko Baka pagka nagkaroon ako ng sale in the future sa dilulo na imagination ko, baka pag pinapalitan ko sa bangko yun, maliit Maliit yung peso value Pasok nga ang forward contract. O anong concern mo? Cash. Kaya po ito guys, yung forecasted transaction, always, cash flow hedge yan. Never yan fair value hedge, maliwanag. And then yung rules ng forecasted transaction, hindi ko na i-explain. Same lang siya sa firm commitment. Pwede mo i-close sa asset or i-close sa P&L. Very flexible naman ng ang forward contract. Marami kang pwedeng choice dun sa mga kino-close. Again, dahil cash flow hedge do ang ginorlo sa OCI. Okay? Okay na, picturean mo na. Then let's try to answer problem 10 para makita natin ano ba yung dilulo na to. Para maintindihan natin. Okay? So moral lesson, yung unang-unang forward contract na natutunan mo, yun yung sabay. Kita mo, sabay yung date, parang nag-purchase ngayon, then at the same time entered into. Nakikita mo yon. Yung firm commitment kanina, nakikita mo hindi sabay. And at the same time, may non-cancelable na word. Ito naman, paano pag forecasted? Okay na po, pa-heart kaya kung okay na at na-picturean na. Okay na? Okay. Now, let's read problem number 10. Si Ward daw ay nagbebenta ng aircraft seat cushions. Nagbebenta raw to most major airplane manufacturer. The company has made sales to a foreign customer for several years. And management believes that sale to this customer will continue. Kwento nyo yan. Nakikita nyo na paano siya na-distinguish mula dun sa firm commitment. Yung mga words na believe, di ba? Naniniwala siya na may magiging sale siya. Kwento mo yan. Pwedeng wala pakiramdam mo lang. So anong ginawa niya? Dahil pakiramdam niya magkakaroon siya ng transaction in the future, inunahan niya na, tama ka, dilulo nga talaga. Kwento mo yan, syempre may benta ka dyan. Di ba? So, dahil sa paniwala niya na magkakaroon siya ng transaction in the future, kaya nga forecast lang parang weather forecast. Hindi mo sure kung uulan or aaraw. Kamukha nito, ang forecast niya, magkakasale siya. At ang value na na-anticipate daw niya, 300,000 foreign currency yung magiging sale niya. So anong ginawa niya? On November 30, nilak niya na. No, pumunta siya sa bangko, nilak niya na yung gusto niyang ma-receive na Philippine peso. So historically daw yung sale nangyayari around February 1 at yung payment ng customer nare-receive by March 15. Okay, meron pala siyang historical may experience no na usually ganito February 1, March 15 may mga customer kami. Pakiramdam namin meron pa rin ngayon, 'di ba? So hindi mo naman sure, parang ang dilulo talaga ng dating, no? So anong clue para maging forecasted? Yun nga, yung mga keywords na believe, 'di ba? And at the same time, hindi sabay. Bakit hindi sabay? Yung item and instrument. For the instrument, November 30. For the item,
Di mo nga alam kung kailan eh. 'Di ba? Di naman sure na February 1, March 15, 'di ba? Pero ganito kasi yan. Sa banks, in real world, pag pumasok ka ng forecasted transaction, actually bawal na eh. Kasi kailangan ng banks, meron kang existing transaction na abroad para mapayagan kanila ng forward contract. So ito, medyo parang in the Philippine setup, medyo malabo na mangyari. Kasi sa banks, ito ay mga universal banks natin, kailangan meron ka ng existing import or export kasi kailangan mo i-provide sa kanila yung documents na meron kang binili abroad eh. Eh dito sa forecasted, ano i-present mo sa bangko? 'Di ba? Ito po yung puso ko, nararamdaman ko kasi may mabebenta ako by February 1, March 15. So perhaps this forward contract is somehow imagination na lang kung sakali man or problem solving na lang, but in practice medyo malabo na siya kasi ang policy ng BSP tsaka ng banks kailangan may existing transaction ka eh. Kahit actually yung firm commitment medyo alanganin na rin yun sa mga bangko eh. Kasi ano yung assurance nila na yung inilalak mo kasi, ito kasi yung concern ng bank. Ano yung assurance nila na yung nilalak mong pera, ipambabayad mo talaga? Baka mamaya, eme mo lang tapos itatago mo yung pera na nakuha mo sa kanila para in the future, lalaruin mo yung palitan. Nakukuha ninyo. So yung intention ng bank to protect themselves as well, gusto nila ma-make sure na yung kailangan mong foreign currency from them, ipambabayad mo talaga. Kaya very rare talaga na ine-entertain nila yung mga transactions na hindi pa naman talaga nangyayari. But anyway, for problem solving, wala kang choice. So solve mo to. Okay? Hindi lang pala sa pa-RFBT sir may katang isip. No? So ito, let's assume pumayag yung bank. Okay, sige po. Theoretically sir, kailan nyo po ba nangyayari yung mga transaction? February 1 o March 15. Okay. So anong forward rate ngayon? November 30. Pumasok ka ng instrument, forward contract. Ito 1 point ano? Tama ba 1.1 ano to? 1.138. The spot kasi and forward rate respectively, 1.138. Okay lang ba? I-shortcut na natin to. Hindi naman bago sa iyo to eh, no? So, shortcutin natin. Lista ko yung mga months. November 30, that's 1.138. And then December 31, forward rate pa rin, 1.140. Actually, yung firm commitment kanina, pwede nga rin shortcut. Okay lang yun. Pinakita ko lang yung entry para alam mo saan galing yung firm commitment account. Then 1.137, February 1. Then the settlement, March 15, 1.133, spot rate. Okay? So, instrumento ha. Now, makinig maigi po. For the item, kanina yung item ng firm commitment, 'di ba, puro no entry. Yung cash flow head, yung cash flow head siya, puro no entry. Alam mo para dito, no entry, lahat. All dates until ma-deliver. Gets nyo? So for the item, puro walang journal entry. Until magawa mo yung delivery or yung sale, doon ka lang magkakaroon. Malinaw po. Malinaw ba? So hindi ko na magawa yung entry. Anyway, December 31, wala. November, gets nyo? Kasi wala pa namang nag-exist na transaction. Eh sir, ba't dun sa firm commitment kanina? Bakit may firm commitment account? Eh that's the rule of the standard because your concern is fair value changes. Kailangan mong i-check yung balance. Malinaw. So dito, madali. Magkaka-entry ka lang sa item pag na-deliver mo na yung goods, which is the sale itself or the shipment kung shipping term mo ay shipping point. Okay? So therefore dito puro instrument lang kasi nga forecasted pa lang eh. Hindi mo sure kung mangyayari. Okay? Maliwanag? So yun, as usual, transaction date para sa item. Instrument transaction date mo November 30, inabill mo agad eh. Now, I need your help. What would be your first line? Alam ko DADL to. Tapos ito R, receivable, ito P, 'di ba? Payable. Ano magiging first line mo? So ito na. Remember that you are the seller. So ibig sabihin kung ikaw ang seller, you are expecting to collect from your foreign customers. Tama. So babayaran ka niya ng 300,000 foreign currency. Anong gagawin mo ron sa hawak mo? Kunyari dollars. Babayaran ka ng $300,000. Anong gagawin mo ron? Alam nga namang ipang-map mo o kaya pambalot mo ng tinapa or gamitin mo scratch paper, 'di ba? Kailangan mo doon ibigay sa bank. Iso-surrender mo sa bank yung dollars because the bank will buy that. Bibilhin ng bank sa iyo yan. So anong in-expect mo from the bank this time? Being a seller, ang gusto mo, yung ma-receive mong Philippine peso, nakalak na. Nakuha. So ibig sabihin, pag ikaw ang seller, peso receivable ang first line mo, then your second line is foreign currency payable. Bakit? Anong ibabayad mo sa bank? Yung 300,000 foreign currency coming from your customer. Natanggap mo from the customer, rectify mo na, dali mo na sa bangko agad. Baka ma-hold up ka pa eh. Nakuha. So pag na-deliver mo na yung 300,000 foreign currency sa bank, ang ibibigay sa inyo yan, Philippine peso. O ganun ulit. Ano ang amount? 300,000. O compute, tapos na. Yun lang yun. So 300,000 times 1.138, tama ba? Peso receivable 341,400. This is actually your lock-in price. Meaning, ito na yung gusto mong ma-receive. So forever na tong 341,400. Forever na yan. 341,400. Okay pa tayo? And then yung FC pa bago-bago, kung ano man ang kasama niya, syempre mas close niya kunyari, mabait siya doon, di ba? So, ganoon naman pag FC. So, feeling close. So, pero foreign currency of course, forex risk pa bago-bago. Ano ang forex rate natin ng December 31 forward rate? 1140. So, ano to? 342,000. Then ito naman 1137, this is 341,100. Pwede mo nga unahan eh.
Mas kaya mo na to, and then March 15, 1.133, 339,900. Then previous balance. Ito guys, tingin dito. Dahil cash flow hedge ang forecasted transaction, yung gain or loss mo dito, take note, OCI ipe-present. Yun lang. And then the solution or the shortcut still the same. OCI nga lang, yung last line mo. Ganun din, doon sa firm commitment na cash flow hedge kanina. Pag shortcut ka, yung fifth line mo, OCI din. Okay? Oh, 0, 0, 0. O ito, parang lamang yung ilalim, no? So, layab, 600. Previous balance, 0. So, negative, 600. Loss, OCI. Okay pa? And then February 1, 341,400, 341,100. Tama ba? Positive, 300. O ito, medyo kailangan ko algebra mo rito. Is this negative 300 as gain or loss? Negative 900? Or ano? Diba? So medyo dun lang, ha? Konting ano lang, effort lang dun sa side na yon. So medyo lang mag-isip. Tama ba? Positive 900? Tama. Kasi ang GP to date mo must be 300. So far, it's at GP prior year of negative 600. So you have to bring it to positive 300. Correct, positive 900. Wala na. Finish na. And then ito naman, positive 1.5. Tama? 1.5. Previous balance 300. So this would be 1 to gain OCI. O with that, masasagot mo na lahat ng tanong. Number 1, value of forward contract November 30. Number 1, Charlie. 0. Basic. For the fair value, third line, gain or loss, fifth line. Number 2, value ng forward contract December 31. Number 2, negative 600. So alpha or 600 layab. Number 3, gain or loss, OCI, December 31. O gain or loss daw. Di number 3, 600 loss. Delta. Okay? Delta. 600 loss. Number 4, value forward contract, February 1 o third line. Ano to? 300. So number 4, bravo, 300. Actually, tama ka dun sa observation mo, pwede ka shortcut eh. Number 5, OCI gain or loss February 1, 900, Charlie. Yung comment na nasa chat box na nabasa ninyo, and also for those watching asynchronously, sabi niya, sir, ba't pa tayo nag-compute? Given na pala rito. Actually, oo. Pwede mo shortcut na yun. Kung given na yung fair value ng forward contract, yun na rin, 0, negative 600. But of course, for the February 1, 300, tama, and then 1.5. Andun na rin. Just in case din, di ba? Just in case din yung problem, binigay na pala sa'yo, mas lalo kang bibilis. Di ba? So ngayon, at least clear na sa'yo kung sakaling yung problem, binigyan ka sa given ng fair value ng forward contract. Alam mo na rin paano na-compute yun. Yun na po. That's it for problem number 10, the forecasted transaction. Again, yung OCI balance, you have different choices. You can close that dun sa in-acquire mo or pwede ring P&L. Very flexible, walang problema. Okay, so hindi mo kailangang problemahin kung saan mo i-close, sasabihin niya ng problem. Dalawa na lang na forward contract. Pwede mo nang picturean. That's problem number 10 on forecasted transaction. And pa heart react kung okay na. So as you see, yung offer number 12, actually, yan yung longest handout natin kasi 4 na topics yung covered niya. Pinagsama-sama. Kaya mukha siyang mahaba. Pero pwede yan, pag hiwa-hiwalay mo, 4 na hiwalay na handout. Mukhang maiksi, di ba? Pero at least, nandiyan na, isahan na lahat. Sir, what time po break? Koko-break long? Hindi ka ba nag-break kanina? Mamaya magpapabreak ako ulit, pero ano lang babawiin din natin yon doon sa dismissal. Papabreak lang ako for a purpose na baka lumilipad ka na. Okay? Para di ka naman lumipad. One song lang siguro, no. Tapusin na natin muna yung mga forward contract para ano. May instance po ba na hindi nasusundin yung forecast? Would they have to purchase FCL spot para ipangbayad sa forward na kulang? Parang ang tanong mo, hindi nangyari yung forecasted transaction. So kung hindi nangyari yung forecasted transaction, problema mo na yan. Anong gagawin mo dun sa foreign currency na hawak-hawak mo from the bank? Ano yan? Anong gagawin mo? Maghanap ka ba ng sa marketplace ng Facebook? Looking for buyer po, 300,000 foreign currency. Reason for sale, nagasumpo kasi ako na mayroon akong customer. So, yun, to answer the question na ano mangyayari kung hindi mangyayari yung transaction, actually, in real world, pwede mo isoli sa bank. Soli mo sa bank, then susoli niyo yung pera mo. Maganda isoli mo same day. Gets mo? Kasi pag sinoli mo after a day, baka iba na bukas, di ba? Sir, pwede mo pa explain yung sa 900? Thank you po. Alin yung 900 na, eto? Kasi ang running balance ng gain or loss mo dapat, 300 positive. Nag-recognize ka ng negative 600 last period. How can you make that positive 300? So, kailangan mo ng positive 900. Parang ano siya po, algebra, no? Parang 300 minus negative 600, ma-teacher mo sabi, yung negative 600, magiging positive. Di ba ganon? So, parang ano siya sa construction contract nga, GP to date, GP prior year, GP current year. So, previous balance to. So, walang panis po yung shortcut na ito kahit ano pang ibigay sa iyo. Yun lang guys, ito pala, makinig maigi rito. Final reminder, please lang, napakadali na ng shortcut. Itama nyo na kung seller o buyer. Bakit? Mamaya yung first line mo, FC receivable, peso payable. Tapos dapat ito pala, edi sablay lahat.
Ha? So yun na lang, doon na lang kayo magbagal. Ano ba talaga ang first line and second line ko? Then bibilis ka na, ha? Yun lang yun na lang yung pakiusap ko. Kasi baka nakukuha mo nga yung shortcut, mali naman yung classification mo, nalito ka. So yun ang titignan mo, ha. Nakita mo naman na kailan FC receivable, kailan peso. So I hope magiging okay na siya. O, di ba? Yeah, correct. Okay na po, na-picture na. Second to the last na forward contract. Teka lang, may chat pa, hindi ko makita eh. Umaangat sa simula eh. Okay? Okay na tayo. So problem number 11, let's talk about speculation. Ano naman po yung speculation? This speculation naman actually, ang nangyayari dito, wala kang hedge item. Ito talaga legit. Wala kang ina-assume, di ka dilulu, wala kang nilalak na transaction, wala. Wala talaga, wala kang item. No, wala kang good item. Ano daw? Wala kang item talaga. Ang nangyayari lang sa speculation is, kunyari, yung tita mo from abroad, kung laging tita, no? Tita mo from Norway, for example, binigyan ka ng pera nila, galing abroad, umuwi ng Pilipinas, di ba? Magpapasko daw kasi, binigyan kang pera. Ang concern mo, kailan kaya maganda magpapalit? Kasi syempre ang goal mo, kung may pera kang galing ng ibang bansa, pag pinapalitan mo ng Philippine peso, syempre sana naman medyo mas malaki yung value, 'di ba? Syempre yun yung target mo. But bottom line, pag speculation, wala kang item. Kaya naman wala kang journal entry at all for the hedge item kasi wala nga. Wala kang import, wala kang export. So instrument lang. In real world, medyo alanganin din sa banks to eh. Kasi nga ang gusto ng bank, meron kang existing transaction abroad. Parang gusto nila makita na may import ka or export. Kasi connected yan sa ano eh, yung taxation topic nyo, yung foreign currency denominated sale. Ayun, yung part na yun, taxation yun. So connected yun dito. Siyempre, binabantayan din ng banks yun, BIR side, di ba? So, kaya gusto nila may transaction ka talaga abroad. So, yung speculation, ang goal mo lang dito to anticipate the favorable or unfavorable outcomes. May pera ka from other countries, di mo sure kailan magandang papalitan. So, yun yung goal mo rito. So, yun lang. Ang speculation, dahil ang concern mo, fair value changes, fair value hedge lang siya. Tandaan, ito naman ha, ang speculation, always, fair value hedge. So sa P&L ang pasok niya. Pwede natin shortcutin din to. Diyos ko, walang problema sa'yo. Okay, kayang-kaya yan. Okay pa? Okay ka pa? O, picturean mo na, that speculation, then let's solve problem number 11. Let's try to finish of our 12. Let's see kung kakayanin. Okay. Ano, di tayo ma-behind. Okay na po, na-picturean na. Let's go, problem 11. Okay na. Problem number 11. Ito kwento. On November 1, 2019, Creamline Dairy Corporation concluded that the Thailand baht would weaken during the next 6 months dahil may gera daw. In hopes of reporting again, Creamline entered into a forward contract for speculation to sell. Ito yung mga mo, yung to purchase ba or to sell. So ibig sabihin ng to sell 1 million baht, ang kinakausap niya diyan yung bank, nang sabi niya, I have a contract for you to sell to you may 1 million baht. So binibenta mo kay bank yung 1 million baht mo. So therefore, in return, anong ina-expect mo from the bank? Peso receivable. Clear? To sell eh. So ibig sabihin, ibebenta mo sa bank yung foreign currency na meron ka. So iso-surrender mo sa bank yung foreign currency and in exchange, ibibigay mo peso receivable. Ang marireceive mo, from the bank is peso. Clear? So November 1 mo, nilak. So wala ka talagang hedge item. Trip mo lang talaga. Wala ka lang magawa sa life. So ang gusto mo kasi papalitan to by April 30 yung 1 million Thailand baht mo. Ang fear mo is baka mamaya pag pinapalitan mo na yung Thailand baht by April 30, baka mababa. Sayang naman. So anong ginawa mo? As early as November 1, nilak mo na siya at 1.199. So by the way, dahil fair value hedge to, PNL ang gain or loss ha. So can you compute ano ang 1.199 times 1 million yen? Tama ba ito ay 1,199,000? Then FC payable 1,199,000. Nasusundan po. At dahil itong may word na P, as in forever, lahat to 1,199,000. Fix na. Okay na. Now, ito na. December 31, anong forward rate natin? 1.187. So can you compute? This is 1,187,000. And then April 30, our spot rate is 1.210. So 1,210,000. Okay pa? Okay pa po. So DA, DL, previous balance, gain or loss, at dahil fair value hedge, PNL. Tapos, ang problem, 0, 0, 0. Diba? Di ka na nang binibigyan ng pagkakataon mag-isip, ano? Kaya mo na. 12,000 gain, asset, tama. No? Then previous balance, 0, so 12K. Gain, PNL. Nasagot mo na number 1, Charlie. Gain or loss, December 31. Di ba? Ano na, kayang-kaya mo nang kunin agad lahat ng tanong. O April 30, gain or loss daw. O, magkano to? Negative 11? Tama ba? Negative 11, ano? Then previous balance, positive 12. O ito, medyo sinusubok ang algebra mo rito. Ano ito? Negative 1, positive 1, negative 23, positive 23.
'Di ba? Ang dali sana nung tanong, di mo lang sure alin sa choices ang tama. 'Di ba? Sige nga, let's check. Ano ang kailangan mo rito? 23, correct. Negative 23,000. Nakuha. Parang palitan mo yung 12,000 positive ng operation negative. So magiging negative 23. Of course, the basic algebra, alam niyo naman 'yon. So number 2 is Bravo, 23,000. Earlier, 'di ba kanina, parang nung sisimula tayo, meron na agad uh, tawag doon wild ba dapat? Hindi. Kakaibang mind na nag-isip na, sir, is there a scenario na kung saan kung kailan pumasok ka ng ng forward contract, doon pa minalas? Actually, ito na 'yon. Kanina mo pa inintay siguro pero ito, ngayon pa lang darating. Let's see. Sige nga, analyze natin na mabilis lang. Nung nilak mo siya sa bank, ano yung in-expect mong ma-receive? 1,199,000, tama? So let's imagine na April 30 na ngayon. Pupunta ka na sa bank, saya-saya mo, dala-dala mo yung 1 million baht, 1 million baht. Bank, ito na, 1 million baht. April 30 na eh, papaldo na ako. So anong sabi ng bank? Ito na po yung 1,199,000 nyo, sir. Anong sabi mo? Ano ba palitan nyo ngayon? Sir, tingnan nyo po. Ayan, nasa screen po natin ngayon, ang palitan po natin, kada Thailand baht po, 1 peso and 210 centavo. Gusto ko yan. Yan ang gusto ko. 1.210. Boss, huwag naman tayong ganyan. Suga pa tayo eh. Bakit di ako pwede niyan? Yan ang rate today ha. Boss, nilak mo na sa 1199. Nung November 1 po, tandang-tanda ko po yung mukha nyo, yan at yan po yun. So nung November 1, nilak na po ninyo sa 1,199,000. So ano man po ang rate ngayong April 30, ay wala ko kayong pakialam doon. Nilak nyo ho sa 1199, kaya iyak na lang po kayo, nilak ninyo. Kita nyo? Nakita nyo? So parang ang dating patuloy dito is, sayang sana di mo na lang nilak. 'Di ba? Kung hindi mo sana nilak, eh di sana, 'di ba? Kung hindi mo nilak, eh di sana 1,210,000 pesos yung Philippine peso value ng makukuha mo by April 30. But because of lacking it at 1,199,000, you were not able to enjoy the higher rate by April 30. See, this is a scenario wherein the forward contract did not work on your favor. Pwede pala yun, sir. Oo, imbes na imbes na ma-minimize yung loss, eh nagkalugi ka patuloy lalo. Sana hindi ka na lang pumasok, 'di ba? So sir, pwede po ba i-hedge din yung forward contract? Ang galing. Pero wala na ata ang ganun, no? So parang ipoprotect pa lalo. So sobrang conservative mo, no? So parang 5 beses. Parang may forward contract kang 1, may number 2 na magpoprotect kay 1, may number 3 na magpoprotect kay 2, and so on. Walang ganun, no? So hindi pwede yon. So okay na tayo. Problem 11. Ako ha, kita mo na yung concept and logic. Oh, at least clear sa'yo. Logi nga, no? Kasi kung ikaw din eh, especially pag kayo naging mahilig kayo mag-travel abroad, makikita nyo dyan yung importance ng forex rate. Especially kunyari magta-travel ka for example in one country, kailangan mo yung pera nila. Pag magpapapalit ka sa mga palitan ng pera, ang dasal mo syempre. Sana pag pinapalitan ko yun ng pera nila, malaki. Para magamit ko pag nag-travel ako, maggala, di ba? So mas ma-appreciate mo lalo yun. Okay? Okay na po, napicturean na. O nasa last forward contract na tayo. Last forward contract. Oo, tama. Para, oo. Okay na? Next topic natin. Next topic. O sige, tapos after nito, papa-short break ako. Pero saglit lang ha. Then punta na tayo sa mga tuloy-tuloy na. Net investment in foreign operation. Ito naman, ang kwento nito, guys. Pwede mo nang picturean. Yan lang yun. Ayun. Walang kwenta. Ang kwento nito, ganito. Meron kang subsidiary. O guys, subsidiary. So alam nyo na yon. Parent ka. Subsidiary abroad, meron ka. Or not necessarily subsidiary. Siguro investment, whatsoever. Meron kang investment at BPL, OCI, whatever. Associate abroad. Tapos, sawa ka na. O, taray, sawa na siya. Sawa ka na. Parang gusto mo nang ibenta. Siyempre, pag ibebenta mo yan, ang assumption kasi dyan, ang assumption pag binenta mo, ang assumption, ang bibili, taga-ibang bansa rin. Gets? So, taga-ibang bansa rin. But of course, kung Pilipino rin bibili, hindi siya forex transaction. Kasi babayaran ka niyan, Philippine peso din. Nakukuha ninyo. So, kunyari lang, taga-abroad din bibili. Siyempre, ang dasal mo, dahil ayaw mo na dun sa investment mo, ibebenta mo na lang siya. Siyempre, ang dasal mo sana, pag nabenta siya, yung ma-receive kong pera, medyo malaki naman kasi tagal ko hinalagaan yung investment na yun eh. Ayoko na kasi, napapagod na ako dun sa pera ng bansa na yun, nakakapagod mag-forex. Baka pwedeng ibenta ko na. Sana pag binenta ko, mas malaki yung value. So therefore, ang concern mo, variability in cash, mas malaking cash na ma-receive. So ang foreign operation po, always remember, forever, isa lang yan, cash flow hedge lang. Hindi po siya magiging fair value hedge. Therefore, sa OCI ang pasok. OCI ang pasok ng gain or loss. Okay na? Ayun, pwede mo ng picture and that's it for net investment in foreign operation. This is the last forward contract. If until now, nakukuha mo pa rin ang ginagawa natin, that would mean, wala na. Tapos na sa'yo ang forward contract. Okay na okay ka na. Ayan. Kung sa walang picturean, dinagdagan ko lang para mukhang inintrohan ko. Pero what to intro on that? Napakadali para sa'yo. Okay? So OCI tayo ha, para sa investment in foreign operation. Okay? Okay na po. Ito, on December 31, Indoy Company, the parent of the 100% owned Japanese subsidiary. So may subsidiary daw tayo sa Japan. Biruin mo yun, no?
And then with the expectation that the yen will weaken, pumasok tayo ng forex to sell our investment for 2.3 million yen. So ibig sabihin, ang marireceive mo for the proceeds of sale, 2.3 million yen. Siyempre, yung 2.3 million yen, ayaw mo namang yen ang gamitin mong pambayad ng soft drinks mo sa tindahan. Kailangan mo Philippine peso. So pumasok ka with the bank, na ilalak mo siya at a forward rate of 0.435. And ang assumption, mabibenta daw siya December 31, year 0, the next year, na kung saan ang spot rate ay 0.40. So nilak mo na siya sa 0.435. Nakukuha? Take note, seller tayo. So we are expecting to receive Philippine peso. So peso receivable. Then our second line, iso-surrender mo sa bank yung foreign currency na 2.3 million yen. Medyo kakaiba lang yung problem kasi 1 year later, no? Pero hindi naman big deal. Okay lang naman yun. 1 year later, tawid, no? So 0.435. Tama, no? And this time, spot rate 0.400. So, magkano ang debit peso receivable, credit FC payable mo? That's 1 million, tama ba? 1,500,000. Parang ganun yung amount eh. 1,500,000. No? Of course, derivative asset, layab, previous balance, gain, loss. Pero take note, dahil cash flow hedge, OCI ha. OCI to. Okay? So, 0, 0, 0. No, ito na. Ano ang spot rate ng December 31, 0.40? Tandaan, itong peso receivable mo, nilak mo na to, hindi na siya magbabago. Never changing. Ha? Ito naman, ano value today ng foreign currency? 0.400 times 2.3 million yan. Tama ba 920,000? So asset tayo magkano? 80,500. Previous balance 0. So OCI 80,500. Nasusundan po? Nasusundan? Kaya nasagot na natin agad number 1, 80,500 dahil OCI equity. Kasi yung earnings, P&L. Ganun lang. Then nabenta mo na siya, napapalitan mo na sa bank yung 2.3 million yen, nakakuha ng 1 million peso and 500. 'Di ba? Nalock mo siya sa ganung amount. Now, maybe ang question mo is ganito. OCI to, sir, tama? Saan ko i-close yun? Excuse me, 'di ba? Excuse me ha. Kanina sa firm commitment, yung OCI pwedeng sa asset, pwedeng P&L. Sa forecasted transaction, ganun din. Pag dito, yung OCI po, i-close sa P&L upon sale. Nakukuha. So lilipat mo na rin sa P&L upon sale. Once disposed officially, yung investment abroad. Maliwanag po. Okay pa? Now, anong tanong ng number 2? Ano daw December 31 balance mo ng translation OCI? Assuming may ano to January 1 balance na 129. So sundin mo lang. Latag mo lang may 129 daw. Tapos may loss ka raw ngayon na 100. O do not forget may gain kang 80,500. Ano ang ating net balance? San lamang? Kuha. So yon, tinatanong ka lang ng OCI ending balance. Correct, recycling to P&L. Mula kanina pa, no? Parang pwede siya i-recycle to P&L. Tama ba lamang yung debit? Tama? 1,485? Tama? 1,48500 alpha debit. And that's it for forward contract. Pwede mo nang picturean. Lahat ng uri ng forward contract, proven. Pwede shortcut natin. Hindi pwedeng mapahiya. No? Kayang-kaya mo na yan. But of course, it requires a little practice pa. Pero habang tumatagal, slowly para na lang din siyang musika na lang na parang kusa nang gumagalaw ang iyong mga kamay. Paano po kunin yung effective portion? Actually, in the PFRS number 9, hindi na po tayo binigyan ng ano yung effective and ineffective portion except for the option contract. So with respect to the effective portion and ineffective, mamaya pag nasa option contract tayo, explain ko rin yung difference niyan. So, di pa pala tayo natatapos sa forward contract. May option contract pa. Pakarami talaga. So, sige, pagbibigyan kita, siguro hinga-hinga ka lang saglit, kahit few minutes, then we go with option contract. Okay? Picturean mo na to, then hinga ka lang. Okay, now let's continue. 'Di ba? So let's see anyway, kaya-kaya naman natin to. So yung futures contract na yung next natin, tapos option contract. So sige, hanap tayo ng pahinga mo munang kanta. Yung maiksian lang. Pero babawiin natin to mamaya, kung kunyari 3 minutes song. Para lang makahinga-hinga ka, baka hinihingal ka na dyan eh. Ano bang magandang kanta rito? Eto, may kasunod naman pala, no? Nais ko, binibining marikit na dalangin ko. All too well, Di ka 10 minutes. narito sa kwarto ko. Alam mo na ang kasunod nito. Hello, hello. Saan nandyan pa kayo? Ayun. Ay, thank you. Sabi, dumali raw yung hedging. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, actually, hedging is somehow relatively easier than business com kung titignan. Kasi dito, plus minus lang. Di ba? Ang nagpapahirap lang naman sa atin noon is, ano ba talaga, gain or loss? Di ba? At least, you know now to distinguish kung gain or loss ba siya. So now,
Tapos na natin yung forward contract. Ito yung overview ko lang. Although sabi ko nga sa syllabus ng board exam, wala namang accounting for futures contract, accounting for option, and so on na binanggit. But let's see, para lang for your knowledge as well. Pag sinabing futures contract, ano nga to ulit? Same lang ng accounting procedure with forward contract. Ibig sabihin, same. Kung anong ginawa natin kanina, yun din ang gagawin mo. Pag futures contract, yung pinasosolve sa'yo. Yun nga lang ang kinaiba, ang forward contract ay private transaction, while ang futures contract, wala pa yan sa Pilipinas. It is sponsored by an organized exchange. May parang stock exchange na kung saan siya yung nag-handle ng mga forward or futures contract, no? So, ang ginagamit na rate naman po pagka futures contract is actually future rate. Eh di ba nung unang meeting, anong turo ko sa'yo? Forward rate and future rate are the same. So ganun din. Kaya ang kagandahan nito, nung diniscuss natin ang forward contract, we're actually able to cover even the futures contract. We hit two birds in one stone. Bakit? Kasi kung ano yung procedure ng forward contract, yun din yung futures contract. Ganun din. Meron ding firm commitment, meron ding speculation, forecasted, lahat. Pati shortcut mo, yes, pwede rin. Yun na rin yun pag futures contract. Kaya that's it for futures contract. Nakukuha? So walang problema dyan. Kung sakaling futures contract man yung problem, it's still the same. Okay? Maliwanag po. O, pwede mo nang picturean just in case for futures contract. And part 3 akong okay na. Next naman natin na pag-usapan na uri ng contract is swap. Ito overview na lang din. So yung swap naman, ang usapan dito, nagpalit kayo ng interest na babayaran ng bangko. So kunyari may loan ka to another person, then yung rate kunyari ay pabago-bago. Or let's say for example, fixed naman ngayon. Yung babayaran mo utang sa akin, monthly interest mo 10,000. Kaso naisip mo ang market rate nagbabago, bumababa. Sayang, di mo na i-enjoy yung mababang interest. So ang gagawin mo, punta ka ng bangko. Bank, baka pwede ikaw na magbayad ng fixed interest, ako na sa variable, sa'yo na ako magbabayad ng variable interest. So yun naman yung swap agreement. So pag ganito naman ang senaryo, from fixed na interest na original, pinapalitan mo ng variable. Bakit mo pinapalitan ng variable? Eh kasi sayang yung value ng interest from one day to another, di ko na-enjoy. So ang concern mo, fair value changes. So pag fixed to variable, fair value hedge. Paano naman pag variable to fixed? Ibig sabihin, pabago-bago yung binabayaran mo every month sa akin, na creditor mo, ako creditor mo, buwan-buwan, iba-iba. Eh sayang naman, gusto mo i-fix. Kasi syempre, yung perang nilalabas mo, paiba-iba eh. Concern mo yung pabago-bagong pera mo, so cash flow hedge. Para hindi ka na mahirapan, fixed to variable, letter F ang simula, fair value hedge. Ayan, naka-color red na lang. So fixed to variable, first word, letter F, ang first letter. Fair value hedge, ang first word, first letter. So that's it for swap. Yun lang naman for swap. Sa option contract tayo medyo magstay konti. At dito ko rin ma-cover yung effective portion na binabanggit kanina. And part 3, kung okay na? Sir, pwede po peses nung previous slide. Sige. So ito yung futures. So wala pa niyan sa Pinas ha. Futures contract. Stay tuned, baka magkaroon. Okay na po. Pag naging organized na. And then swap. Yan. So dito na tayo sa option contract. Okay na, option contract on. Now, let's talk about option contract. Anong kwento? Yung option contract is ganito. Pumasok ka rin ng contract with a bank or forex dealer for a particular transaction mo, pero ang ginawa mo is pumasok ka nga ng agreement, pero ang kagandahan dito is if you feel like hindi mo bet. Nalala mo kanina yung speculation na problem? Yung sabi ko kanina, the forward contract or the hedging instrument did not work on your favor. Kung kailang nakipag-hedging ka, doon paminalas. Nakita nyo yon kanina. So, ang kagandahan ng option contracts, in the event na ganun yung mangyari, pwede kang hindi tumuloy. Kasi sa option contract po, right lang ang meron, hindi obligation, unlike a forward contract. So, pag hindi mo feel, saray nung hindi mo feel, no? I mean, kung hindi favorable sa'yo, that's the perfect term. Kung hindi favorable sa'yo, ba't ka tutuloy? Pwede mong wag nang ituloy yung transaction. Maliwanag or yung hedging instrument mo. Okay? So dahil forex tayo, foreign currency option contract specifically yung covered ng syllabus mo. So ito yung right mo na to purchase or sell an asset a particular time at a specified price or yung tinatawag na exercise price. Now, kung ikaw po ay bibili, ang tawag sa option na yon ay call option. Okay? Pag ikaw naman ay nagtitinda, ang tawag naman sa option na inoffer mo ay put option. Para hindi malimutan, ang call po, ang simulang letter ay letter C. Yes. And between the sell and buy,
ang closest sa alphabet sa kanya ay yung letter B ng word na buy versus letter S ng sell. Baka malimutan mo pa ha. Ang put naman ay letter P ang simula na kung saan ang mas malapit sa kanya sa alphabet ay letter S ng sell kesa dun sa letter B ng buy. O Diyos ko ba, malimutan mo pa. Isa pa po na paraan para matandaan yan. Pag bumibili ka, anong ginagawa mo? You will call. Pa-order nga po ng ketchup, tsaka ng dalawang kanin. Meron ba kayong chop suey? Wala po. Meron ba kayo adobo? Ubus na po, di ba? You buy, you call. Kung ikaw ang seller, paano ka ba magtinda? Lagay mo yung paninda mo. You put your paninda there. Kuha. So para di mo lang malimutan ha. Kasi baka dyan ka pa magka-confusion kung ano ba, seller ba tayo or buyer. So yon, marami kang ways to remember ha. So bakit ako lagi nagbabanggit ng ganon? Kasi alam nyo, in board exam kasi, minsan, alam mo naman yung gagawin Alam mo naman yung concept It's just that because of the pressure, the stress, the environment, the exam itself, may malilimutan at malilimutan ka. In fact, minsan yung malilimutan mo pa kung ano pa yung basic. Kaya minsan, we're trying our best na meron kang, alam mo yun, easier way to remember, kahit pa hindi naman na kailangan. 'Di ba? Kasi alam mo naman yung kung ano yon. But in the event lang, worst scenario, biglang ma-mental block ka, hala, ano nga ba yung call, buy ba yun or sell? Ayun, may maalala kang paraan. Similar with our previous topics. Yun yung reason natin bakit kahit paano meron tayong mga binabanggit na connected items or connected scenarios para maalala mo siya. So kahit di mo maalala yung concept pero yung examples baka maalala mo, at least alam mo gagawin. Okay? Now, ang tawag natin dun sa may right to buy or sell, he is the holder of an option contract, and ang tawag naman natin po dun sa binili niya ay purchase option. Okay? Nasa handout mo to lahat, at ang tawag mo dun sa nag-offer ng option contract, siya naman ang writer. And ang tawag mo naman kung purchase option sa POV ng holder, written option naman sa kanya. Maliwanag po. Pwede mo nang picturean yan ng overview ng option contract. Another procedural topic na naman. Anyway, madali ito. No? Mas makukuha mo to lalo. Okay? And pa-heart react po kung okay na. Okay na po. Now, there are different foreign currency option situation. Listen carefully on this one. I know gutom ka na. Pero pag-usapan natin. Kunyari, call or buy. Para magets mo, kunyari, ikaw ay isang buyer. Ikaw na nakikinig ngayon na, buyer ka. Ako ay seller ng cellphone. Nagbebenta ako sa'yo. Ay, hindi, wag na cellphone. Siguro ano na lang, picture ni Sir Dayag na may pirma niya. Yun ang binibenta ko. Photocard. Bini Dayag. Yon. So, yun yung binibenta ko. Ino-offer ko siya sa'yo, for example, guys ha. Uy. Kunyari, ino-offer ko siya sa'yo sa halagang 5 piso lang. Ang tawag mo sa 5 piso na ito, ang tawag mo dyan is the exercise price. Meaning, ito yung halaga na ibabayad mo para mabili mo yung Bini Photocard ng Bini Dayag. So, 5 piso. Ngayon, dahil may freedom ka to decide whether to push the transaction or not, you have to check how much po siya sa market. Magkano siya sa market? Buyer ka ha? So, kung magkano siya sa market. Let's say, for example, nakita mo, sa market, ang bentahan ng Bini Dayag Photocard ay 6 peso. 6 peso ha. So mas malaki yung market price. Mag-isip ka ha. Ako, kausap mo na ngayon, binebentahan kita 5 piso lang, may Bini Dayag Photocard ka na. May meet and greet pang kasama. Tapos sa Facebook Marketplace or sa Shopee, nakita mo 6 na piso. So ano magiging decision point mo? Siyempre, tutuloy mo ang transaction sa akin. Kasi 'di ba, kung matinong pag-iisip mo, sa akin ka tutuloy kasi mas mura. Ang tawag mo sa ganyang scenario, in the money. Sasabihin mo sa akin, sige sir, in na ako, G. Di ako konyote ka pa. In na ako, sir. G tayo dyan. Okay ako dyan. 5 piso. Di ba? O palitan natin. Sa akin, bentahan ko ng Bini Dayag Photocard 5 piso. Nakita mo sa Facebook, 4 na piso lang. Tapos, sa Shopee, 4 na piso, may cashback pa. 88 sale, 99 sale. So, ano sabi mo sa akin? Sir, sorry nag-isip-isip po ako 5 piso nyo ino-offer. Bounce na lang ako, sir. Out na ako. Bakit? Huwag ka sa akin bumili. Doon ka sa Facebook bumili. Doon ka sa Shopee. Nagigets na ninyo yung decision point whether to avail it or not. Siyempre, kung matino pag-iisip mo, ino-offer ko 5 piso. Sa market, 4 lang. Alam namang sa akin ka pa rin bumili. 'Di ba? Nagigets ninyo. So sasabihin mo doon, out na ako, sir. Bounce na ako. Mas mahal kasi sa iyo. Nagigets ninyo. So out ka na kapag mas mahal sa nagbebenta sa iyo. Nagigets ninyo. Sir, paano pag ganito? 5 piso sa iyo, tapos nakita ko sa Facebook Marketplace o kaya sa Shopee, 5 piso din. Pag dito, sa scenario na to guys, at the money po ang tawag dyan. Pag sinabi mong at the money, indifferent actually. So pwede kang mag-decide, pwedeng i-avail mo na lang yung akin, or pwede ring sa marketplace ka bumili kasi feel mo pag sa Shopee mas okay kasi may guarantee, may warranty, 'di ba? Pag sa akin kasi as is where is, parang ganon. Tapos kung may kupe, at least mababalik mo pag sa Shopee, or minsan pwede rin gusto mo sa akin na lang kasi nasasalubong mo naman ako sa resa, at least maabot ko sa'yo mabilis, di ba? So pag at the money, actually, it's either you will avail it or not. Nakuha yung POV pag ikaw ang buyer, you will go there kung mas mura as compared sa market. Now, palitan ko, paano naman pag ikaw ang seller, ha? Oy, seller ka, ha? Seller ka.
Ikaw naman ngayon ang nagtitinda ng Binidayag photocard. Ang bentahan mo sa Binidayag photocard, 5 piso. 5 piso. Tapos nakita mo sa market price, sa market, ang bentahan ng normal na photocard, 4 na piso. 4 na piso. Bentahan na 4 na piso. So ngayon, ikaw ang seller. Mag-isip ka. Kanino mo ibebenta yan? Sa Facebook ba? Or sa Shopee na kung saan 4 na piso lang ang bentahan? O ako na, nakakausap mong bibili niyan ng halaga 5 piso. So anong sasabihin mo sa akin? Sir, Gina tayo, in mo na to. Kunin mo na to. 5 peso. Murang-mura na yan, sir. Without me knowing, mura pala sa labas, 4. Nagigets ninyo? Ako ha? O ito, paano pag ganito? Ang bentahan mo 5 piso, ikaw ang seller ha. Pero sa market nakita mo 6 na piso ang bentahan. Anong sasabihin mo sa akin? Sir, sorry, out of stock na pala. Wala na po kaming Binidayag photocard. Siyempre, ba't mo sa akin ibibenta? Benta mo sa market kasi kung saan mas makaka-enjoy ka ng mas malaking pera. Nakukuha po. 'Di ba? Nakita niyo na yung behavior. Siyempre, if you're a seller, you go wherein mas mahal. If you're the buyer, you go where mas mura. Nakikita? Na paano naman po kung equal lang? Well, same at the money, pwede mong i-decide kung ibebenta mo sa akin or ibebenta mo sa market. Mas maganda pag sa akin mo binenta, kaliwaan na tayo. Ito pera mo, akin na yung photocard. Pagka sa Shopee kasi matagal pa siguro pag ikaw seller, hintay mo pang ma-receive, 'di ba? Magre-review pa sa iyo yung buyer mo. Nakukuha po. So yan po yung foreign currency option situations actually. So always remember lang na i-exercise mo in the case of in the money. Pag out of the money, sorry, wag mo ituloy. Cancel na. Okay? Yung at the money, again, it depends. Sa at the money, the problem must say kung i-exercise or not. Kasi yung at the money means pantay eh. So dapat sabihin ng problem kung saan. Kung magde-decide bang ibenta or ituloy or hindi na. Okay? O siya, pwede mo ng picturean. Those are the foreign currency option situations. Yun lang naman po siya, as you see. And let's talk about how to account for an option contract. And pa-heart rate kung okay na. Okay na? Okay, now let's talk about accounting for option. Now, paano po mini-measure ang option contract? We measure it at fair value. And yung fair value rito, kakaiba, hinahati sa dalawa. We have the intrinsic value and the time value. Pagpasensya mo na medyo technical yung dating, no? Intrinsic tsaka time value. And then, ang measurement po ng intrinsic value is actually yung market price kanina minus exercise price, dahil foreign currency ang topic, times the foreign currency. Yun yung value ng intrinsic value. So, kunyari may given na fair value, and then may intrinsic value kang na-compute, lumalabas po yung time value, balancing figure. Nagigets? Balancing figure. Sir, bakit ko po kailangan biyakin pa? Kasi po, kunyari, ito ha, ito, ilatag ko na lang. Kunyari, ito yung fair value ng period number 1. Ito yung intrinsic, tsaka time value. Tapos ito yung period number 2, ito yung fair value, tsaka intrinsic and time value. Bakit po kailangan biyakin? Kasi po, any changes po ng intrinsic value, ang tawag po natin dyan, the effective portion. Ang presentation po ng gain or loss dyan sa OCI. Para naman po sa time value, siya naman po ang tinatawag na ineffective portion. Sa P&L naman po ang pasok. That's the reason bakit siya binibiyak. Kasi yung intrinsic value changes sa OCI. Yung time value changes naman po sa P&L. Maliwanag po. Nakukuha. But of course, kailangan mo lang siyang biyakin kapag cash flow hedge po. Pag cash flow hedge. Kasi po, if fair value hedge, eto ha, pag fair value hedge, yung changes ng intrinsic value, alam mo saan? P&L po. Tapos, ang changes ng time value, P&L din. Nakikita mo? So therefore, pag fair value hedge po yung category ng option contract, there is no sense for you to split them into intrinsic and time value anyway. Kasi pareho naman palang P&L mapupunta. Therefore, ang una palang kailangan kong tignan, sir, ay kung cash flow ba siya or fair value hedge, correct? Kasi pag fair value hedge po yan, agad-agad, hindi mo na kailangan biyakin between intrinsic and time value. Kasi anyway, all the changes, whether intrinsic or time, sa P&L naman pala ang pasok. So the only time na bibiyakin mo kapag cash flow hedge. Kasi yung OCI po, dun yung effective portion. Pag pag time value, the ineffective, P&L. Nakukuha? So ito yung kaninang tanong, yung effective and ineffective portion, yan ang gagawin natin for problem 13 and 14. Okay? And pa-heart rate kung okay na. Can we now go with the problem number 13? Demonstrate natin another procedural topic. So I will be needing your help as well. Let's read the problem number 13. So on November 1, 2021, si Dos Santos Company daw forecast the purchase of raw materials from a foreign supplier. So we are the buyer here, guys. So buyer tayo ha. On February 1, 2022 at 200,000 foreign currency. On November 1, we paid daw 1.5 for a 3-month call option
on 200,000 foreign currency at a strike price of 0.40. Fair value daw at December 31 is 11. So the following spot rates are as follows. Siguro gawan ko ng journal entry, okay lang. Simulan natin sa November 1, 2021. Ano pong journal entry? Nagbayad ka ng 1.5, you debit option. That's an asset. You pay 1.5. Ito yung related sa RFBT mo, yung earnest money. Earnest money ba tawag doon? Versus option money. So ito yon, kamukha nun yun. So credit cash, 1.5. Sir, ba't ako nagbayad ng 1.5? The reason why you paid 1.5, dapat talaga magbabayad ka ng paunang bayad. Kumbaga, paano ko makikita yung sincerity mo dun sa transaction natin kung di ka magbibigay man lang sa akin kahit 1.5, di ba? Mahirap namang sabihin mo na, oh, gusto ko bilhin yan. Asan pera? Asa ka na pag dumating na yung buwan na yun, di ba? Mahirap na, mamaya, di ka naman pala interested talaga. At least sana, nabenta ko sa iba, di ba? Sayang naman. Okay? Sayang naman. Mamaya babalik ko sa sige na nga, balik ko na sa previous slide. Ayan. Ox na? Game. Now, by the way, itong 1.5 yung binayad mo na yan, option money ang tawag natin dyan. Alam mo ba na let's analyze that? Yung fair value niyan, alamin natin, na nahati sa intrinsic and time value. Sir, ba't kailangan kong hatiin? Kasi forecasted transaction daw eh. Eh di ba ang forecasted, ano ang sabi natin? Cash flow hedge. Eh di kailangan mong biyakin. Di ba? Kasi syempre, kung fair value hedge to, di mo na kailangan biyakin. P&L naman yung changes eh. So tingnan natin ang fair value magkano? 1.5. So now, for the intrinsic value, I need your help. Anong formula natin sa intrinsic value? Ano ba ang market price ng November 1? Market price or spot rate or market rate? 0.40. Yan ang bentahan sa labas, kumbaga, sa market, 0.40. Versus sa ino-offer mo na magkanong exercise price? 0.40 times the 200,000 FC plus time value. Nasusundan po. So ito, 1.5 ang fair value niya equal to magkano yung intrinsic value? Lumalabas, magkano ito? Tama ba? Tama ba? 0.4 minus 0.4, 0. So times 200,000 foreign currency, 0. So the intrinsic value is 0. So anong time value mo? If 0 ang intrinsic, your time value is the balancing figure, 1.5. Nasusundan po. Biniyak ko lang para lang makita mo paano nalalaman yung breakdown ng fair value niya. Nasusundan po. So far, okay pa tayo. On November 1, okay pa. Now, let's go December 31. So anyway, hindi pa naman ito yung araw na magdedesisyon ka kung may exercise mo or hindi, di ba? So alamin natin, ano daw ang fair value ng December 31? Nasa first paragraph po, 1.1. So the fair value is equal to intrinsic plus time. The fair value is 1.1. Now, ano ang intrinsic value natin? Can you help me? Of course, the market price, ito, 0.38. 0.38 minus the exercise price na 0.40 plus time value. Can you check? Can you confirm, guys? Yung intrinsic value mo, negative lalabas kasi 0.38 minus 0.40 is negative. Tama ba? Can you confirm? Now, listen carefully. In the event po ng intrinsic value ay mag-negative, make that 0. Hindi po pwede po yan maging negative. Clear? So, hindi yan pwede maging negative. So, dahil nakita mo na mag-negative, make that 0. And therefore, the difference would be tantamount to the 1.1 para sa time value. So, yan yung fair value niya. Sir, bakit po kailangan biyakin ulit? Kasi po yung difference ng intrinsic, OCI, ito namang 1.5 tsaka 1.1 na time value, P&L. So for the OCI, for the intrinsic, 0 versus 0, Diyos ko. Wala, di ba? Pero dun sa time value, tama ba, bumaba from 1.5 naging 1.1. So meron tayong loss, nasa ipe-present, P&L, 400 para from 1.5 maging 1.1. Then credit the option. 400. So magkano na yung option mo as of December 31? 1.1 na, the fair value. Kasi from 1.5, binawasan mong 400. Nakuha po? Nakuha? Okay pa tayo. Okay pa ha? Ay, kaya pa? Laban lang ha? Para sa pangarap. Now, February 1 na tayo. 2022. Ang sabi, let's compute the fair value, intrinsic plus time. Ito na po yung time na magde-decide din kayo kung itutuloy nyo ba ito o hindi. Ha? So, intrinsic value muna tayo ng market price today, 0.41. So sa labas, 0.41 daw ang bentahan. Pero sa kausap mo, ino-offer sa'yo, 0.40. Bilin mo na, 0.40 lang. Times 200K, FC, plus time value. Can you compute first ano yung lumabas dito value ng intrinsic? Tama ba 0.41 minus 0.40 is actually 0.01 times 200,000 foreign currency? Tama ba 2,000? Tama? Tama no? 2,000 yung intrinsic value. Tama ba? 0.01 times 200K. Na makinig po maigi rito ha. Kapag may binigay pong fair value, alam mo na, balancing figure si time value. Okay? Kunyari, binigay ng problem, February 1, 2.5. So kung 2.5 ang fair value, 2,000 ang intrinsic, yung 500 balancing figure, time value yon. Malinaw. Now, kung wala pong binigay na fair value ng settlement date, the February 1, not time choice. Okay? Wala kang magagawa.
So ang mangyayari rito guys, normally kasi pag settlement date naman po, pag settlement date, wala nang time element na concern kasi wala ka nang ini-expect pa eh. Ito na yung araw na magde-decide ka. Kaya by theory talaga, actually, always ang time value, 0 pag settlement date. But anyway, kung may binigay pong fair value ang ating option by February 1, kopyahin mo lang yon and then balancing figure si time value. Eh dahil make it 0 ang time value natin by February 1, lumalabas ang fair value natin 2,000. Now, compare mo sa last period. From 0, naging 2K. Tama ba? From 0. Then always din 0 naman, no? Ay, hindi. Depende po yung intrinsic value actually eh. Depende dun sa difference ng market price, exercise price. Depende pa din eh. Pwedeng may value, pwedeng wala. Pwedeng 0, pwedeng positive, di ba? So ito, from 0 to 2,000, tumaas ang option. So you will credit, for a gain. Pwedeng forex gain, pwede naman gain. O CI nga lang, 2,000. Nakuha? So madadagdagan, 2,000. Whereas, doon naman sa time value, from 1,1 naging 0. So may loss naman tayong 1,1. Tama no, loss? PNL, 1,1. Sir, saan po ko kulang? Tama ba sa debit kulang ng 900? You debit the option. Bakit ko i-debit yung option ng 900, sir? Eh, syempre, para from 1,1, its fair value by December 31, malilipat mo na siya papuntang 2,000. Its fair value by February 1. Nakukuha po. Nakukuha. Okay? Tama naman, no? Gain mo 2,000 and then loss 1,1 for the time value. Now, ito na. By February 1, you have now to decide whether to push the transaction or not. Kagandahan ng option contract, may option ka whether to exercise it or not. Now, ang tanong, ikaw ang buyer. Ano po ang exercise price or in-offer sa'yo ng seller mo? Pwede ka raw bumili at 0.40 each. Pero, sa market, magkano bentahan ng February 1? 0.41. Oh, a reasonable mind will decide. Will you push the transaction? Bentahan sa labas sa market, 0.41. Sa kausap mo, 0.40. Tama ba? So, tutuloy mo o hindi? Tuloy. Di ba? Tuloy natin kasi mas mura sa kausap mo. Actually, itong February 1, tawag mo dyan is actually the in the money. Kasi tuloy, G na tayo. No? Tuloy tayo. Tuloy na tuloy. Ito namang November 1, equal ang market price and exercise price. Actually, by theory, at the money tawag dyan. Pero chill ka lang kasi February 1 ka naman magde-desisyon, di naman November 1 eh. By December 31 naman, mas mura naman ang market price kesa sa in-offer sa yung 0.40. So out the money naman to. Anyway, chill ka lang. Di ka pa naman magde-decide by December 31 eh. So baka pwedeng ma-exercise mo pa siya by February 1. So depende talaga. So overall, ultimately, by February 1, you have come up with deciding to tuloy. Tuloy tayo kasi 0.40 lang kesa sa 0.41. Okay? O siya, ano magiging journal entry po natin pag in-avail natin yung inventory na binili natin? You debit the inventory, then credit cash. Magkano po yung i-credit kong cash? Yung pinagkasunduan nyo, yung exercise price na 0.40 times 200,000. So magkano ilalabas mong pera? Tama ba? 200,000 times 0.40, 80K? Yan ang ilalabas mong pera. Pero ang measurement ng inventory mo, syempre dapat yung market price niya ngayon. 0.41 times 200K, kano to? 82? Tama ba? 82,000. Sir, saan po ako nagkulang ng 2K? Yun, yung option na 2,000, yun ang i-credit mo. Nakita mo na? Yung 2,000 na value ng option, mamaya papatayin mo rin. Nakuha na? Nakuha. Now, ano po mangyari sa inventory? Kunyari, nabenta na. I-fast forward ko yung kwento. Kunyari, nabenta. So, debit CGS 82, credit inventory 82. Okay? Kinredit ko na yung inventory ng 82. And then, ang tanong mo maaari siguro dyan, yung OCI na gain na 2K, anong gagawin? Alisin na rin natin yung debit gain OCI na 2K. Saan mo lalagay? Cost of goods sold. So the gain on OCI eventually is being closed to the account, the cost of goods sold. Pwede rin sa inventory mo i-close. Anyway, pag kinlose mo sa inventory yon na account, edi yung cost of goods sold later on, 80 pa rin. Nakikita nyo? Nakikita nyo ba yung choice mo? Ang choice mo dun sa OCI gain, pwede mo i-close sa cost of goods sold pag nabenta. So wherein, from 82 na cost of goods sold, mare-reduce by 2K, anong official cost of goods sold mo? 80 na lang. Tama? Option number 2, yung gain na OCI na 2K, i-close mo sa inventory. Eh di pag binawasan ko yung inventory value ko, 80 na lang din. Wherein, pag naging CGS yung inventory na yon na binawasan mo agad at naging 80, malamang ang CGS mo doon, ano? Eh di 80 rin. Either way, di ba? Pwedeng sa inventory mo i-close or CGS, it's still 80. No? So, it's a matter of principle na kailan mo i-close. Sa inventory na ba agad or sa sa CGS. Still, the CGS will remain 80. Tama, no? So, yan po. Yun yung kwento ng option contract. So ito yung scenario na in-exercise mo. Yung last problem natin, siguro gando lang tayo, yun yung kaya. Doon sa last problem natin na problem 14, yun naman, what if hindi mo in-exercise? Ano mangyayari? Okay? So, let's answer the questions starting with number 1. Ano po ang net impact kay those companies' net income nung 2021? So, December 31, 2021, tama bang nangyari? Loss tayo 400. So, sagot, bravo.
loss 400 peso. Nakuha? So that's number 1. Yes, asset si option sa POV ng buyer. Nakuha? And then sa POV ng seller, liab naman yon, yung credit option kasi you receive cash. Nakuha po. So on the POV of the seller, credit option is alayab kasi naka-receive ka ng cash na payment na 1.5. Tapos ililipat mo yon from a credit balance of option going to a sales. Gets po? So malilipat na siya, pagiging sales na siya officially. Okay? Now, let's answer number 2. Ano daw po ang net impact sa 2022? Assume mo daw na yung raw materials ay na-consume and naging part ng CGS. Okay? Naging part ng cost of goods sold. So ano-ano yung mga talo at problema natin? 2022. Tama ba may loss tayong 1.1? So loss na 1.1 P&L. Tapos ano pa ba yung mga gastos? Ito, CGS 82. Tama ba? Tapos 'di ba may gain OCI tayong 2K na naka-reduce ng GIS ng CGS natin. Tama ba? Yung 2K. So all in all, magkano yung baba ng net income natin? Okay? So magkano to? Sir, buti na lang po yung option contract di-focus ng BOA kasi kami rin may option tuloy. Okay, so magkano yung decrease neto? Mas lamang ang talo or loss, tama, A11 plus 82 minus 2. Tama ba? Ito ay kano to lalabas? 81,100? Tama ba? Hoy, wag mong gayahin ng kanta ng Kamikasi na ito ang alay ko. So, wag mo ialay ito Okay. So, number 2, Charlie. Sir, yung isa po bang loss na 400 hindi isasama? Ano siya cut off na siya 2021 siya. 2022 yung number 2. So, di natin masasama. Besides yung number 1, siya yung tinanong na agad, 2021. Okay? So, number 2 naman ay 81,100. Lumalabas po ba yan? Actually, hindi ko sure. Parang, actually, sa syllabus nga ng board exam, accounting for forward contract lang yung na-mention as Roman numeral number 2. You may confirm it from some previous examinees, but in the past, wala talaga eh. Actually, last board exam, wala rin naman. Sir, paano po ulit na ko yung number 1? Ito yung loss nating 400. Andito, December 2021. Number 3, ito na, para mabilis. Ano daw ang intrinsic and time value ng November 1? Alam mo, ang kagandahan, nasagot na pala natin number 3. Ito, 0 and 1.5. So, number 3 is Bravo. 0 and 1.5. Number 4, intrinsic and time value ng December 31. Ito, kagandahan, nagawa na rin natin. 0 and 1.1, number 4, Bravo. And the number 5, intrinsic and time value, February 1. Ayos Ito naman yung number 5 natin, 2000 and 0, Charlie. Naku Sir, is it safe to say po ba that the time value is 0 on the settlement date? Yes, pwede. Especially wala nang time value element concern dahil ito na yung time na magdi-decide ka. But with respect to your another concern na sir, yung intrinsic value ba safe ba na pag transaction date 0 siya? Again, depende pa rin. It's still dependent on the market versus exercise price. So there may be instance na may value siya. Okay? So ito kasi nagkataon 0 kasi equal. So what if 0.41 minus 0.40 ng November 1, so may value. Yung sa time value, yan pwede ko mag-guarantee sa'yo na at some point, pwede siyang 0 kapag walang sinabi yung problem. Maliwanag po. Okay na tayo. So that's problem 13 on the option contract na cash flow hedge. So again pag fair value hedge yung option contract, wala ka nang need na biyakin pa. Kasi anyway, sa P&L naman papasok lahat. Kasi alaga ko. Wala aking alaga. Okay? Nakita ko lang dito pag-alagala Sir, wala pong nire-record na accounts payable. Well, wala. So, siya yung option lang. Okay? Okay na? Sige. Then, let's go with the last problem. Problem number 14. Napicturean na. Siguro hanggang dito lang muna tayo. Bawiin natin ulit next meeting. Oo. Part 12 pa rin pero maiksi na lang yung translation of FS. Be mindful po, part 13, 14 kasama na. Part 13 and 14. Mabilis na yun pareho Part 13 and 14. So baka parang week 15 tayo makapag-start ng job order and for process costing. Anyway, we can look for an additional meeting kung sakali. Siguro kulang lang tayo 1 or 2 hours Pero kaya natin to. Okay na, na-picture na? Let's go. Problem number 14 para di na kita patagalin pang nandirito. Woosley Corporation. Pakipalitan na lang. Call option siya. Okay. Problem 14. Woolsey Corporation, a Philippine company, expect to order goods from a foreign supplier at a price of 250,000 foreign currency with delivery and payment to be made on October 24. Ayun, maganda. 2 dates na lang. So, mabilis na natin to. July 24 tsaka October 24. Woolsey purchased a 3-month option, call option, so buyer tayo, for 250,000 and designated it as a forecasted transaction. Diyos ko, cash flow hedge na naman. Bibiyakin na naman natin. The following rates are as follows. Option strike price, 2.17. Option cost, 4K. July 24 market rate or spot rate or market price, 2.17. October 24, 2.13. Game. Prepare ko yung journal entry July 24. Magkanong binayad mo? 4,000 as a buyer. So debit option, 4K. Credit cash, 4K. Okay? 4,000. Let's biyak.
the fair value na 4K between the intrinsic and time value. Pa-help ako, ano ang market price natin ng July 24? 2.17, right? 2.17, tama ba? So 2.17, tama nga ba? 2.17. And then ang exercise price mo, the never-changing 2.715 times 250 FC plus time value. Okay? So 4,000 is equal to 0. Tama ba? 0, no? So nagkataon ulit 0. 0, no? Nagkataon 0. And then ang time value mo therefore, balancing figure, 4,000. Actually, kung tatanungin kita as of July 24, will you exercise the option? So far, although di pa naman ito ang deciding period mo, depende sir. At the money kasi, pwedeng i-exercise ko, pwedeng hindi. No? Tama ba? Now let's go October 24, the last date. Okay, October 24. Given ba yung fair value niya? Hindi. Hindi given, ano? Hindi given yung fair value, ano? Eh sir, saan po galing yung 4K? Ito, option cost. Yun yung option cost, yung binayad mo. Kung kanina 1.5, ngayon 4K. Okay? So ngayon 4K, ha? So fair value niya ng October 24 hindi binanggit. No, hindi binanggit. But we can compare the intrinsic and time value. For the intrinsic, ano ang market price today? 2.13, ano? 2.13. And yung ating exercise price is 2.17. Tama ba? Negative. Tama ba? Ano sabi ko? Pag nag-negative to, make it 0. Naku ha? 0. Nasusundan po.
0. Now, given ba fair value October 24? Given ba to? Unfortunately, no. Kung given, sana ang dali kasi balancing figure lang lagi si time value eh. Paano yan, sir? Paano yan? Wala ang fair value given, tapos 0 to, eh di ba sabi mo ang time value, pag settlement date 0, eh di therefore the fair value is actually 0. Actually, nagme-make sense to, guys. 0 versus 0, walang effect sa OCI. Ito 4,000 versus 0, PNL. So ano magiging entry? Loss, PNL, 4,000, credit option, 4K. Hala sir, edi nawala na yung option. Actually, oo. Bakit? Tignan mo ha. Ang exercise price, ino-offer sa'yo 2.17. Sa market, magkano bentahan? 2.13. O dito ka na sa market. Sabi mo sa kausap mo, uy, di na, ayoko na bumili, out na ako. Hindi ko na i-exercise, di na ako market, magkano bentahan? 2.13. O dito ka na sa market. Sabi mo sa kausap mo, uy, di na, ayoko na bumili, out na ako. Hindi ko na i-exercise, di na ako bibili. Without bentahan, 2.13. O dito ka na sa market. Sabi mo sa kausap mo, uy, di na, ayoko na bumili, out na ako. Hindi ko na i-exercise, di na ako bibili. Without bentahan, 2.13. O dito ka na sa market. Sabi mo sa kausap mo, uy, di na, ayoko na bumili, out na ako. Hindi ko na i-exercise, di na ako bibili. Without